Geometry comes from the word geo, means earth, and metric to measure. Our goal is to measure different shapes, objects, and forms in our physical world. It's a branch of mathematics that studies fixed sizes and position space. So, ang subcategory ng geometry is mensuration. Kuya Hans, ano po yung sarili yung mensuration? Mensuration. Ano, para sa'yo ano yung mensuration? Kung pala dyan na yung measurements of geometric figures. So, tatakal po natin ngayon ay mga shapes in 2D. Magbigay ng isang 2D object, 2D shape. John Lester. 2D shape. Rectangle. Kuya Jim. Trapezoid. Ate Asis. Anong shape? Kuya Asis. Anong shape? So, as a branch of mensuration, we will be finding the area, which is the total space taken up by a flat 2D surface or shape of an object. So, ibig sabihin yung lahat na nyo ay kukuha natin yung kanyang area niya, which is ginagamit natin yung SI unit, most commonly meter. Next. And also, we will be finding the perimeter. Sa isang shape, ang perimeter niya ay yung distance covered by the edges. So, sum siya ng edges. Next. So, we will be determining the 2D shapes and their formulas. Next. Sa ating first polygon natin, which is a triangle. A triangle consists of 3 corners known as vertices that are connected by 3 line segments. Meron tayong 4 na uri ng triangle, the scalene, right, isosceles, and equilateral. Dito po muna tayo sa basic formula ng triangle, which is A 1/2 base times side. Bakit 1/2 base times side? Dahil binani siya sa square at hinati siya. Pag hinati siya, magiging triangle. Next naman po yung perimeter ay simple lang po siya, sum of all sides. Dito naman po tayo sa unang type of triangle, which is equilateral. Lahat po ng sides niya equal, so ibig sabihin, ang perimeter po niya ay 3 times the A. Next, ang problem po natin ngayon ay find the area of an equilateral triangle with side length of 6 meters. Gagamitin natin ang formula, then solution po ay given natin yung 6 cm, tapos ang formula natin ay ito. Then sasasagot natin lang yung 6. So, kung sagot natin ay 9 square root of 3 cm squared. Okay. Next problem, equilateral triangle is inscribed. Pag inscribed, nasa loob siya ng circle. Yung triangle niya sa loob ng circle. At ang radius ng circle ay 10. So, para kuha yung circle radius, convert natin yung R ay yung radius 10. Tapos yung A, para kuha natin yung A, kailangan natin balik ka rin yung ito. That's next po. Given natin ay 10 centimeters. Tapos agamitin natin yung dalawang formula na ito. Pag sinasip natin, nakaya natin yung A, which is yung R times square root of 3. Then, nakapagawa natin siya, gagawin ay substitute natin dito. At makukuha natin ay ito. Yes po. Next po. Dito naman tayo sa isosceles. Ang isosceles ay itong dalawa lang ang magka-size.
Para malaki yung natin natin yung area pa na isosceles triangle with base 10 cm and equal to sides 13 cm. Gagamitin natin yung Pythagorean theorem para dito. Kasi itong side na ito, siya yung hypotenuse. Pero kailangan natin itong height. So, given natin yung 10 cm at yung side na isa. So, ang height natin ay gagamitin ng Pythagorean, which is that c squared is equal to square root of a squared minus b squared. So, nasa ay, gagamitin natin itong formula na ay triangle. So, kung nakuha natin yung height, 12. 12 siya. Aligit mo yan. Tapos ang mga atin sa dito, kukuha natin ay 60. Next. Ito naman tayo sa isosceles. Ito naman ay, the perimeter of isosceles is 36 and the base is 33 cm longer than its equal side. So, ano ay 33 cm mas mataas. Gagawin natin din ng Pythagorean para mahanap yung height. So, ang meron tayo ay 36, tapos yung base natin ay mas malaki na 3 plus malaki. Tapos yung side natin ay x. So, gagawa tayo ng formula. Ito ang formula natin dyan ay since pag pinagsama natin yung dalawa ay 36 cm. Dito naman sa height ay gagamitin natin ng Pythagorean, same din sa dati. Pero sinasip natin tayo para masimplify siya sa height. Ito ay sagot natin, 11x. Tapos yung height natin ay since 11 squared ay 21 minus yung 49 yung pangalawang root. Is equal to 6 ano ay 6 squared root 2. Tapos mag-a-carry na tayo. Tapos natin siya na 42 squared root 2. Dito naman tayo sa spelling. Ang spelling ay wala siyang side na makasinong na ay side. So, hanapin natin yung area with size 9 cm, 12 cm, and 15 cm. Paano siya gawin? Then, gawin natin yung mga height. Ano ay kung i-check natin siya, yung scale, kung siya may right triangle. If ito ay tama ito, and this is you, then this is the right triangle. Then, mag-proceed na tayo sa ano ay sa formula of area. Kukuha natin yung area is 50 cm. Another spelling problem. Find the area of spelling triangle with side 7 cm, 8, and 9. So, agitin natin yung semi-perimeter. So, para makapag yung ano ay yung S. That's after natin ito. Area is equal to ito yung area naman ay para makuha yung area of spelling. So, next po. Given po ay side 79, formula po natin ito. Pinag-delay lang natin sa atas. Kinuha natin yung x. Then yung 8. Yung s ay yung ano yung para ito yung equilateral niya. Yung s ay ito na lang. Tapos next naman nagamit natin yung area na. Tapos naisusupan natin. Tapos ito ng sagot. Dito naman tayo sa right triangle. Ang right triangle ay nag-form ng 90 degrees. Dito naman ay find the area for right triangle with like 5 cm and 12 cm. Ito lang naman natin ay. Ito yung height yung sa left. 5 times 5 and height, 5 and 12 ang game natin. Subject na natin sa base times height. 30 ang sagot. Another. O hypotenuse. Ano yung hypotenuse? Hindi na makamabang. Right triangle is 25 cm now. And one leg is 5 cm less than the other leg. So, ano yung formula doon? Ang way formula natin doon, yung legs natin ay yung isang leg ay x, tapos yung isang leg ay doble minus 5. Ito yung formula natin, yung way formula natin ay gagawin natin siya ng Pythagorean theorem para manapin x. So, dito magiging pa na yung expand natin na x is equal to ito. Which is, subject natin dito ay so, ito ay base sa yung height. Ito na yung sagot. Pwede nyo pa siyang ano ay, ito yung pinaka-base for pag ano ay square root. Marami siyang mga decimal doon. Dito lang tayo sa square. Itong square ay special siya kasi lahat siya ay perfect sa all sides. So, madali lang kanyang formula.
S squared, ibig sabihin itong dalawang pinagtaas, bubuo yung isang 1 square. Ito naman ay ang perimeter, 4 na S kasi same size na. Find the area of the square with side length 8. Ano yung sagot? 64. Yes. Think. Tama. Next. A square is inscribed in a circle of radius 5. Find its area. So, ibig sabihin yung square ay nasa loob ng circle. Tapos yung radius ng circle ay 5. So, ibig sabihin yung diagonal niya. Para makuha yung S, kailangan natin over yung diagonal over 2. Tapos gamitin, substitute natin siya doon sa area. So, ito ay R is 5. Tapos yung diagonal niya ay 2R is equal to 10. So yung side niya ay 10 over square root of 2. Tapos pinag-substitute natin siya ay 5 square root of 2. Tapos ito yung sagot. Tapos lagyan naman natin siya square root natin. So ito ang sagot. Next one. Next po ay rectangle. Ang pinaka-formula po niya ay length times width plus perimeter natin ay 2L plus 2W. Find the area of the rectangle with like 10 centimeter and 6 meter ng sagot. 60 meter square. The perimeter of the rectangle is 40 centimeter and its diagonal is 40 centimeter. Find its area. Tulad nung pag dinayagon siya, ibig sabihin hypotenuse yung diagonal. So gamitin natin siya sa gamitin natin sa ng Pythagorean theorem. Ito yung natin diagonal natin, which is pag 14 squared ay 196, tas length plus width is equal to 20. So, length times width squared. Pag sinagsulit natin tayo 40, tas 2LW is equal to 204. LW is 102. So, ang final ay 102. Next. Sa trapezoid naman, ang trapezoid ay may dalawang parallel siya sa taas at baba at yung side niya ay diagonal. So para makuha yung parallel ay 1/2 AB times x. Perimeter point, yung kasi lang ng sides. Find the area of trapezoid with parallel sides 6 cm and 10 cm and 44 cm. So kung sagot ay 610 or kapag substitute lang ay kapag sa natin yung basis mo, yung sagot 16, nasa na yung height ay 4. So ito yung ating sagot. Dito naman ay trapezoid has a parallel sides of 8 cm and 20 cm and unparalleled side lengths of 10 cm each. Ang hanapin natin yung area niya. Ang base natin ay 8 at 20 cm, tapos yung lengths natin ay yung vertical. 10 cm each. Tapos ang hanapin natin yung overhang, which is parang siya yung average ng bases natin, which is 6 cm. Tapos Pythagorean natin siya, parang hanap yung height. Then magkukuha natin yung 8 cm, tapos substitute lang natin siya dun sa main formula, then dito. Dito naman tayo sa rhombus, area niya ay base times height, tapos perimeter ay ito. Find the area of the rhombus with side length 5 cm and length of 8 cm. Ano yung sagot? 40. Next po ay area naman dito ng circle ay A is equal to pi r squared, plus yung perimeter niya ay 2 pi r. The circumference of a circle is equal to the perimeter of the square. If the square's area is 100 cm squared, find the circle's area po. Next. So yung square area ay 100 cm squared, tapos yung side ng ng square ay 10 cm. Tapos yung perimeter naman ay 400 cm. Which is yung C. Pag-substitute natin yung C is equal to 2 pi r, tapos itong R is equal to, akain natin yung R, which is an I. 20 over pi. Tapos substitute natin sa area. 20 over pi squared is equal to 400 pi. 400 over pi.
Next naman po is ellipse. Ang ellipse naman ay siya yung oblong. So, ano ay. So, pagwalay natin yung kanyang ano ay yung kanyang area. Next naman ay perimeter niya ito. Given P 15 units and the semi-minor axis B is 9 units, find the area of the ellipse. So, para mahanap yung area ay P is equal to ano ay 5 squared of 80 squared is equal to 15. Ito yung formula, ito yung equation, plus B is equal to 9. Kailangan natin ano ay, substitute natin yung ito yung 15, nasa natin yung 9 magiging 81, plus mahanap natin yung A which is 12. Plus yung A, at yung formula na A is equal to AB, associate natin yung mga values, magkakaroon tayo ng 8 units. So, ano ay, ito naman ay quiz tayo. So, dito yung area of the shaded region yung black. So, ito ang gamitin natin. Paano mahanap itong shaded region? Since yan ay, itong isang bilog kung wala, circle lang yan. Tapos, amayusin mo siya dun sa square. So, paano siya makakuha? It's a good. Go. So, solve mo siya. Substitute lang siya. Yung circle natin, since yung circle siguro hindi yung puno, hindi yung amin. Minus mo yun. Anong shaded region yun? Anong klaseng shade? Ito yung Black? Oo. Yung black ang ano. circle. Amin sila sa yung square sa circle para sa black. Lagyan mo. Minus mo. Yung circle. Yan o, hindi man din. Mayroon din dito. Ito yung 5 years dito. May 5 years dito. Pwede ba kayo? Ito ang pwede na rin talaga. I think one of the Aesthetic ko yung area ng square. Mananap lang ito kasi ito ano ay 5r squared pero diameter equals 6. Diameter is at 2 times the radius. Ito mananap na. Hindi, sakto lang. Aspect lang. 18 point something. So, ano yung diameter? Kailangan mo. Kapag sagot mo lang. Hindi po. I-aspect mo lang. I-aspect mo. Ito na to. Yung AC. Circumference. Diameter natin ay 8, plus radius ay 4. Radius ay 4, plus diagonal natin ay 8 side po natin, ito yung hanggang sa may side, equal to the diagonal over 2. So, since ang diagonal natin ay 8 over square root of 2, ito magiging sagot ay 4 over square root, 4 square root of 2.
Nasaan ayaw. Meron natin itong A-circle, parang kuha yung area of the circle, which is 16.5. Tapos yung i-square natin yung yung 4 square of 2 millimeter dito. So itong sa Yan, sagot. Edit lang yung kanina 1/4 eh. And that's all. Thank you for reviewing, for your attendance, and thank you for listening. 1/4.